Nagpanggap ang isang ama na may malubhang sakit. Ito'y upang alamin kung bakit gabi-gabing palihim na lumalabas ng bahay ang kanyang asawa. Akala niya may mabigat itong sekreto at may taong lihim na kinikita. Ngunit nang sundan niya ito isang gabi, nanlumo siya sa kanyang natuklasan. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanyang hinala at napuno ng matinding pagsisisi ang kanyang puso. Ano nga ba ang lihim na pilit na itinatago ng kanyang asawa? Ating alamin dito lang sa Kigs TV. Tahimik ang gabi, ngunit sa loob ng maliit nilang bahay ay tila may unos na unti-unting namumuo. Nakaupo si Ernesto sa lumang higaan habang hawak ang kanyang dibdib. Mabigat ang kanyang paghinga. Iyon ang gusto niyang ipakita. Sa harap niya, abalang nag-aayos ng hapag si Lina, ang kanyang asawa na ilang taon nang kasama sa hirap at ginhawa. Lina! Mahina niyang tawag. Mabilis itong lumapit. Bakit? Sumasakit na naman ba? Napapikit si Ernesto at bahagyang napaungol. Parang lumala. Agad na nag-alala si Lina. Sanay na ito sa tuwing atakihin ng kung ano-anong reklamo ang asawa. Minsan ubo, minsan dibdib, minsan likod, kaya't walang pag-alinlangang inalalayan niya itong makahiga. Magpapakulo ako ng tubig. Huwag kang gagalaw. Tumango si Ernesto at pinanood ang asawa habang nagmamadaling pumasok sa kusina. Ngunit nang mawala ito sa kanyang paningin, dahan-dahang nawala rin ang ekspresyon ng sakit sa kanyang mukha. Wala siyang nararamdamang sakit. Lahat ng iyon ay palabas lamang. Sa mga nakaraang buwan, natutunan ni Ernesto na mas madali ang humiga kaysa harapin ang katotohanang unti-unti na siyang nawawala ng silbi sa sarili niyang tahanan. Mas madali ang magpanggap kaysa amining hindi niya alam kung paano magsisimula muli. Ngunit may isang bagay na hindi niya mapapalampas. Tuwing sasapit ang gabi, palaging umaalis si Lina. Hindi ito nagpapaalam ng maayos. Hindi rin nagsasabi kung saan pupunta. Basta magbibihis, ayusin ang sarili, saka lalabas habang sinasabing babalik din agad. Noong una, hindi iyon pinansin ni Ernesto. Pero habang tumatagal, ang simpleng pagtataka ay naging duda. At ang duda ay naging lason. Muling bumalik si Lina, dala ang mainit na tubig at gamot. Oh, inumin mo ito. Tahimik siyang sumunod. Pagkatapos ay nagkunwari siyang inaantok. Makalipas ang ilang minuto, narinig niya ang tunog ng kabinet. Sumilip siya. Nakita niyang nagpalit ng damit si Lina. Maingat itong inayos ang buhok at kinuha ang bag na laging dala kapag umaalis. Lalabas ka na naman? Malamig niyang tanong. Bahagyang natigilan si Lina, ngunit hindi lumingon kaagad. May aasikasuhin lang ako. Araw-araw ka na lang may inasikaso? Tahimik si Lina. Bakit hindi mo masabi kung saan ka pupunta? Huminga ito ng malalim bago humarap sa kanya. Hindi lahat ng bagay kailangang pag-awayan. Pag-awayan? Natawa si Ernesto. Ako pa ngayon ang mali? Hindi sumagot si Lina. Kinuha nito ang tsinelas at dumiretso sa pinto. Babalik ako mamaya. At tulad ng dati, iniwan siyang mag-isa. Napakuyom si Ernesto sa galit. Sa bawat pagsara ng pinto, pakiramdam niya ay may bahagi ng kanyang pagkatao ang tinatakpan. Hindi niya matanggap na may bagay na hindi niya alam. Hindi niya matanggap na may lihim ang asawa niya. Maya-maya
sumilip sa kurtina ang bunso nilang si Mara. Tay, galit ka naman ba? Biglang lumambot ang mukha ni Ernesto. Hindi anak. Bakit palagi kayong nag-aaway ni nanay? Hindi siya nakasagot. Lumapit ang bata at yumakap sa kanya. Sana, gumaling ka na para masaya na ulit tayo. Parang may tumusok sa dibdib niya. Kung alam lang ng anak niya na wala naman talaga siyang sakit. Pagkaalis ng bata, muli siyang napaisip. Ano nga ba ang ginagawa ni Lina sa gabi? May ibang tao ba? May itinatago ba itong problema? O baka pagod na ito sa kanya? Hindi siya pinatulog ng sariling isip. Kinabukasan, mas tahimik si Lina. Naglilinis ito ng bahay habang si Ernesto na may nakahiga kunwari. Paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ang asawa. Mukha itong pagod. May mga matang kulang sa tulog. Ngunit sa halip na maawa, lalo siyang kinain ng hinala. Kung saan-saan siya nag-iisip ng dahilan. Baka may ibang buhay ito sa labas. Baka may ibang taong pinagsabihan ng problema. Baka may ibang taong mas pinili kaysa sa kanya. Nang sumapit muli ang gabi, nagpasya si Ernesto. Hindi na sapat ang paghihinala. Kailangan na niyang malaman ang totoo. Kaya bago pa man lumabas si Lina, humiga siya at kunwaring masama ang lagay. Lina, mahina niyang tawag dito. Lumapit agad ito sa kanya. Bakit? Parang hindi ako makahinga. Nagmamadali si Lina. Hinawakan siya sa noo, sa dibdib at sa balikat. Sandali, kukuha ako ng tubig. Pagpasok nito sa kusina, mabilis na bumangon si Ernesto at sumilip sa bintana. Nakikita niya ang refleksyon ng asawa. Abala, nagmamadali at nag-aalala. Saglit siyang natigilan. May parte sa kanyang gustong tumigil. Ngunit nanaig ang pagnanais malaman ang sikreto. Pagbalik ni Lina, muli siyang humiga. Mas mabuti na ba? Oo, konti. Sigurado ka? Tumango siya. Tahimik na nakaupo si Lina sa gilid ng kama. Ilang segundo silang walang imikan. Pagkatapos ay mahina itong nagsalita. Ernesto, hanggang kailan tayo ganito? Nagkunwari siyang walang narinig. Tumayo si Lina, kinuha ang bag at lumabas ng bahay. Nang marinig ang pagsara ng pinto, agad bumangon si Ernesto. Mabilis siyang nagbihis at tahimik na sumunod. Sa madilim na iskinita, tanaw niya ang likod ng asawa habang naglalakad palayo. Mabilis ang hakbang nito, parang sanay na sanay sa rutang tinatahak. Lumiko ito sa unang kanto at sumunod si Ernesto. Lumiko sa pangalawa at sumunod pa rin siya. Hanggang sa makarating sila sa lugar na hindi niya inaasahang pupuntahan nito. Huminto si Lina sa ilalim ng isang poste. Dahan-dahan nitong ibinaba ang dalang bag. At nang buksan nito iyon, nanlaki ang mga mata ni Ernesto. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapaniwala. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng iniisip niyang katotohanan. At sa unang pagkakataon, natakot siyang harapin ang susunod niyang makikita. Nakatago si Ernesto sa likod ng lumang pader habang mabilis ang tibok ng kanyang dibdib. Sa ilalim ng ilaw ng poste, malinaw niyang nakikita si Lina. Dahan-dahan itong inilabas ang laman ng bag na kanina pa niyang pinaghihinalaan. Nanginginig ang mga kamay ni Ernesto habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng asawa. Ano ang tinatago nito? Sino ang hinihintay? May makikipagkita ba? Maya-maya, may inilatag si Lina sa maliit na lamesang bakal na naroon sa gilid ng kalsada. Sumunod ay isang lumang termos, ilang supot at munting kahon ng barya.
Napakunot ang noo ni Ernesto. Hindi pa rin niya maunawaan. Pagkatapos ay tumayo si Lina. Huminga ng malalim at tumingin sa paligid na tila'y naghanda sa isang bagay at saka sumigaw. Mainit-init pa. Halika na. Parang tumigil ang oras. Nanigas si Ernesto sa kinatatayuan. Muli siyang sumilip upang tiyaking tama ang kanyang narinig. Nandoon si Lina. Paulit-ulit na tinatawag ang mga dumadaan. Isa-isang lumalapit ang ilang tao. May bumibili, may nakipagtawaran, may umaalis. At si Lina, nakangiti habang inaasikaso ang lahat. Napaatras si Ernesto. Biglang naghalo ang hiya, gulat at lungkot sa kanyang dibdib. Lahat ng gabing iniisip niyang niloloko siya ng asawa. Lahat ng araw na pinaghihinalaan niya ito. Lahat ng oras na galit siyang naghihintay sa pag-uwi nito. Ang totoo, may lihim nga si Lina, ngunit hindi pagtataksil, pagsasakripisyo. Napaupo siya sa simintadong bangketa habang pinagmamasdan ang asawa mula sa malayo. Napansin niyang hindi na pala maayos ang tsinelas ni Lina. Pudpud na ang gilid. Ang damit nitong suot ay kupas na. Ang mga kamay nito'y tila pagod na pagod. Ngunit sa harap ng mga tao, pilit itong nakangiti. Parang walang problema. Parang hindi pagod. Parang hindi nasasaktan. May isang batang lumapit kay Lena. Nay, pwede pa utang muna. Bukas ako magbabayad. Ngumiti si Lina. Sige, basta bukas ha. Tumango ang bata at masayang umalis. Napayuko si Ernesto. Naalala niyang minsan ay nagalit siya kay Lina dahil kulang ang pambili ng ulam. Naalala niyang minsan ay sinumbatan niya ito kung saan napupunta ang pera. Naalala niyang minsan ay sinabi niyang wala itong silbi sa bahay. At ngayong gabi, isa-isang bumalik sa kanya ang bawat salitang binitawan niya. Masakit. Mas masakit kaysa anumang sakit na inarte niya noon. Maya-maya, may dumating na dalawang lalaking halatang lasing. Hoy ganda! Magkano lahat? Tawa ng isa. Tahimik si Lina. Bibili po kayo o hindi? Pag ikaw, libre ba? Nagtawanan ang dalawa. Kumulo ang dugo ni Ernesto. Gusto niyang lumabas at sugurin ang mga ito. Ngunit natigilan siya. Kung lalabas siya, malalaman ni Lina na nagsinungaling siyang may sakit. Malaman nitong sinusundan niya ito. Nanggigigil siyang nakakuyom ang kamao habang pinapanood kung paano hinarap ni Lina ang pang-alipusta ng mag-isa. Mabuti na lang at dumating ang barangay tanod at pinaalis ang dalawang lalaki. Bahagyang napaupo si Lina matapos iyon. Kitang-kita ni Ernesto ang pagod sa mukha nito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang asawa hindi bilang simpleng babae sa bahay, kundi isang taong tahimik na lumalaban habang siya ay nakahiga sa kasinungalingan. Lumipas ang oras. Isa-isang naubos ang paninda ni Lina. Binilang nito ang perang kinita at maingat na inilagay sa pitaka. Pagkatapos ay naayos ang gamit at nagsimulang maglakad pauwi. Nagmadaling tumakbo si Ernesto pabalik sa bahay. Hingal na hingal siyang humiga sa kama bago pa dumating si Lina. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto. Narinig niya ang mahinang yabag nito, narinig niya ang lagotok ng lumang kabinet. Narinig niya ang marahang buntong hininga. Gising ka pa? Tanong ni Lina. Nagkunwari siyang inaantok. Ngayon lang. Lumapit si Lina at hinaplos ang noo niya. Wala ka ng lagnat. Napapikit si Ernesto. Sa simpleng haplos na iyon, lalo siyang nadurog. Pagkatapos ay pumasok si Lina sa kusina. Narinig niyang nagbukas ito ng lagayan ng bigas. Sumunod ang mahinang bulong. Sapat na siguro ito hanggang Sabado. Napakagatlabi si Ernesto. Habang siya'y nagpapanggap na may sakit,
Ang asawa niya'y gabi-gabing nakipagsapalaran para may makain sila. At wala siyang kaalam-alam, kinabukasan, iba ang pakiramdam ni Ernesto. Hindi siya makatingin ng diretsyo kay Lina habang naghahain ito ng almusal. Anong gusto mong ulam mamaya? Tanong nito. Kahit ano, mahina niyang sagot. Bakit parang tahimik ka? Wala lang. Pinagmasdan niya si Lina, ngunit hindi na nagsalita. Buong araw, hindi mapakali si Ernesto. Gusto niyang magsabi ng totoo. Gusto niyang humingi ng tawad, ngunit natatakot siya. Paano kung magalit si Lina? Paano kung tuluyan na siyang mawala ng respeto rito? Paano kung mapagod na ito? Pagsapit ng gabi, muli niyang nakita si Lina na naghanda para umalis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya napigilang magsalita. Lina, huminto ito. Pwede bang huwag ka munang umalis ngayon? Nagulat si Lina. Bakit? Hindi makasagot si Ernesto. Hindi pa siya handa. Ngunit alam niyang hindi na siya pwedeng manatiling tahimik. Dahil habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita kung gaano kabigat ang kasalanang ginawa niya. At malapit na ring sumabog ang lihim na pilit niyang itinatago. Nakatayo si Lina sa may pintuan, habang hawak ang kanyang bag. Nakatingin ito kay Ernesto na noon ay hindi makatingin ng diretsyo sa asawa. Bakit ayaw mong umalis ako? Tanong ni Lina. Walang lumabas na salita sa bibig ni Ernesto. Sa dami ng gustong sabihin, tila lahat ay bumara sa kanyang lalamunan. May kailangan ka ba? Muling tanong nito. Wala. Mahina niyang sagot. Sandaling natahimik si Lina. Pagkatapos ay tumango ito. Babalik agad ako. At muli, nagsara ang pinto. Parang kasabay niyon ang pagbigat ng dibdib ni Ernesto. Napaupo siya sa gilid ng kama at napahawak sa ulo. Hindi na niya alam kung paano sisimulan ang pag-amin. Mas madali palang gumawa ng kasinungalingan kaysa itama ito kapag lumaki na. Sa mga nakaraang buwan, sanay siyang si Lina ang nag-alaga sa kanya. Sanay siyang inuuna siya nito. Sanay siyang siya ang sentro ng bahay. Pero ngayon, alam na niya ang totoo. Nakita niyang matagal nang umiikot ang tahanan nila. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa tiyaga ni Lina. Maya-maya, pumasok sa kwarto ang anak niyang si Benji. Tay, napatingin si Ernesto. Oh, bakit anak? May project kami bukas. Oo, anong kailangan? Kartolina, tsaka pang print. Tumahimik si Ernesto. Magkano lang iyon? Ngunit wala siyang maibigay. Oh, kailan sinabi ng teacher niyo? Kaninang umaga po. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi? Yumuko ang bata. Natatakot po ako eh. Parang may humampas sa dibdib ni Ernesto. Takot. Takot pala sa kanya ang sarili niyang anak. O magkano kailangan? Mga 100 po. Wala siyang maisagot. Naghalongkat siya sa bulsa. Wala. Sa ibabaw ng kabinet. Wala rin. Sa ilalim ng unan, may 20 pesos at inabot niya iyon. O, ito muna. Tinanggap iyon ni Benji, ngunit halatang bitin. Sige tay. Salamat po. Paglabas ng bata, biglang napayuko si Ernesto. Noon lang niya naramdaman ang tindi ng kanyang pagkukulang. Hindi lang pala siya nagsinungaling kay Lina. Pinabayaan din niya ang mga anak niya. Kinabukasan, maagang gumising si Lina. Tahimik itong naghahanda ng almusal habang si Ernesto naman gising na gising, ngunit nakapikit pa rin. Narinig niya ang boses ni Benji.
Nay, kulang po ang pambayad ko sa project. May ilang segundong katahimikan. Magkano anak? 100, Nay. Narinig ni Ernesto ang pagbukas ng pitaka. O, ito anak. Pero Nay, para saan po dapat ito? Okay lang, kaya natin yan. Hindi na niya kinaya. Bigla siyang bumangon. Ako na dapat ang nagbibigay niyan. Nagulat si Lina at si Benji. Tay, gising ka na pala. Mahinang sabi ng bata. Tumayo si Lina. Bakit ka bumangon? Baka sumama ang pakiramdam mo. Natawa si Ernesto, ngunit mapait. Pakiramdam ko. Matagal nang masama ang pakiramdam ko, Lina. Pero hindi sa katawan. Napakunot noo si Lina. Anong ibig mong sabihin? Hindi agad siya sumagot. Nanginginig ang kamay niya. Pagod na siyang magpanggap. Pagod na siyang magsinungaling. Wala akong sakit. Parang tumigil ang paligid. Nanlaki ang mata ni Lina. Ano? Wala akong sakit. Pag-uulit niya. Matagal na. Nabitiwan ni Lina ang hawak ng kutsara. Tumunog iyon sa sahig. Anong sinasabi mo? Lahat ng pagdaing ko, lahat ng paghiga ko, lahat ng pag-arte ko, kasinungalingan lahat yun. Namutla si Lina. Si Benji na may napaatras. Bakit mo ginawa iyon? Nanginginig na tanong ni Lina. Napaluha si Ernesto. Kasi duwag ako. Duwag. Oo. Natakot akong harapin ang buhay. Natakot ako magsimula ulit. Natakot akong tanggapin na wala akong maibigay sa inyo. Kaya mo kami niloko. Walang naisagot si Ernesto. Unti-unting namuo ang luha sa mata ni Lina. Habang ako halos di makatulog, kakaisip kung paano kagagaling. Lina, habang ako, gabi-gabi. Natigilan ito at saka napapikit. Alam niyang alam na nito. Sinundan kita. Mahinang sabi ni Ernesto. Napatingin si Lina. At nakita ko lahat. Tumulo ang luha ni Lina. Ngunit hindi iyon ang luhang lambing. Luha iyon ng sugat. Kaya pala iba ka kahapon. Lumapit si Ernesto. Patawarin mo ako. Patawarin. Napatawa si Lina habang umiiyak. Madali para sa iyo ang salitang patawad. Babawi ako. Pero paano? Wala siyang sagot. Dahil alam niyang tama ito. Paano nga bababawi ang lalaking matagal nang nagpabaya? Paano ayusin ang pamilyang nasanay nang wala siyang silbi? Tahimik na pinunasan ni Lina ang luha. Kailangan kong umalis. Saan? Kung saan ako pupunta gabi-gabi. Doon tayo nabubuhay. Mas masakit iyon kaysa sampal. Kinuha ni Lina ang bag at lumabas. Hindi siya pinigilan ni Ernesto. Wala siyang karapatang pigilan. Pagkaalis nito, umupo siya sa sahig at napaiyak. Lumapit si Mara at niyakap siya. Tay, bakit po kayo umiiyak? Niyakap niya ang anak. Kasi nagkamali ang itay. Galit si nanay? Oo. Bati kayo mamaya ha?
Napapikit si Ernesto. Hindi ko alam, anak. Maghapon siyang tulala. Pagdating ng gabi, hindi siya humiga. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, tumayo siya sa harap ng salamin. Magulo ang buhok, nangangayayat at mukhang pagod. Mukha ng lalaking tinalo ng sarili niyang kahinaan. Tahimik niyang sinuod ang lumang pulo. Pagkatapos ay lumabas ng bahay. May isang desisyong umiikot sa isip niya. Kung gusto niyang humingi ng tawad, hindi sapat ang salita. Kailangan niya itong patunayan. At sa gabing iyon, tinahak niya ang daan patungo sa lugar kung saan gabi-gabing lumalaban si Lina. Hindi niya alam kung tatanggapin siya rito. Hindi niya alam kung mapapatawad pa siya. Pero alam niyang iyon ang unang hakbang para itama ang lahat. Mabigat ang bawat hakbang ni Ernesto habang tinatahak ang madilim na kalsada. Hindi na siyang nagkunwaring mahina. Hindi na siya ang nagkunwaring may iniinda. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ramdam niyang muli ang pagod ng paglalakad, ang hapdi ng talampakan at ang hiya sa bawat hakbang. Ngunit tinanggap niya iyon dahil kulang pa iyon kumpara sa hirap na mag-isang pasanilina sa mga nakaraang buwan. Mula sa malayo, tanaw na niya ang ilaw sa kanto. Naroon si Lina. Tahimik itong abala, nakayuko habang inaayos ang mga dala. Paminsan-minsan ay lumilingon sa mga dumaraan at pilit na ngumiti. Huminto si Ernesto sa di kalayuan. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Mas madali palang humingi ng tawad sa isip kaysa sabihin itong harapan. Huminga siya ng malalim at lumapit. Napansin agad siya ni Lina. Nanlaki ang mga mata nito. Anong ginagawa mo dito? Tutulungan kita. Mariing umiling si Lina. Umuwi ka na. Hindi. Ernesto, huwag mo akong guluhin. Hindi kita guguluhin. Sasamahan kita. Tumaas ang kilay ni Lina. Bigla kang sasama? Ngayon lang? Tinamaan siya sa sinabi nito. Oo, ngayon lang. Pero sana hindi huli. Tahimik na napatingin sa kanya si Lina. Walang lambing, walang galit, pagod lang. At iyon ang mas masakit na makita. Dahan-dahang ibinaba ni Ernesto ang tingin. Hindi ko mababawi agad lahat. Alam ko yun. Pero pagbigyan mo akong magsimula. Hindi sumagot si Lina. Maya-maya'y may lumapit na bibili. Pabili po. Agad kumilos si Lina. Ngunit bago pa ito makakuha ng supot, si Ernesto na ang kumilos. Ako na. Napatigil si Lina. Mabilis niyang inasikaso ang bumibili. Medyo sablay ang kilos niya. Natapon pa niya ang isang kutsara at muntik nang mabitawan ang sukli. Napailing ang customer, ngunit natawa na lang. Pag-alis ng mamimili, napabuntong hininga si Lina. Ano ka ba? Hindi ganyan. Turuan mo ako. Tama na, Ernesto. Tama na. Hindi pa. Tahimik silang dalawa. Maya-maya'y sunod-sunod ang mga lumapit na tao. May nagtanong, may bumili, at may nakipagtawaran. At sa unang pagkakataon, naranasan ni Ernesto ang hirap ng ginagawa ni Lina gabi-gabi. Mainit, nakakapagod tumayo, paulit-ulit magsalita, makisama sa iba't ibang ugali ng tao, at higit sa lahat, ngumiti kahit pagod ka na. Lumipas ang isang oras, pinagpapawisan na si Ernesto. Nangangalay na ang kanyang likod. Nangingitim na ang kanyang kamay sa kakahawak ng mga gamit. Samantalang si Lina ay sanay na sanay.
Hindi niya maiwasang titigan ang asawa. Paano nito kinaya lahat ng iyon ng mag-isa? Maya-maya'y dumating muli ang dalawang lalaking minsang nag-asar kay Lina. Oy, andito pala ang mister. Tawang saad nito. Napatayo ng tuwid si Ernesto. Bibili ba kayo? Kung hindi, lumapit ang isa kay Lina. Ate, miss ka na namin. Bago pa matapos, humarang si Ernesto. Respeto. Nagkatinginan ang dalawa. Natawa muna sila. Ngunit nang makitang seryoso si Ernesto, umalis din. Pagkaalis ng mga ito, tahimik si Lina. Hindi ko kailangan ng tagapagligtas. Malamig nitong sabi. Hindi kita nililigtas. Kung ganun, binabawi ko lang ang panahon na pinabayaan kita. Natigilan si Lina. Ilang sandaling hindi sila nag-imikan. Hanggang sa biglang bumuhos ang ulan. Nagkagulo ang mga tao sa paligid. Ang iba'y nagsitakbuhan. Ang iba na may nagsiksikan sa mga silong. Mabilis na kinuha ni Lina ang gamit. Bilisan mo! Agad tumulong si Ernesto. Nabasa silang dalawa habang inililipat ang mga gamit sa ilalim ng lumang bubong sa gilid ng tindahan. Pagkapasok nila sa silong, kapwa sila hingal. Tumutulo ang tubig mula sa buhok ni Lina. Tahimik siyang inabutan ni Ernesto ng panyo. Hindi agad ito tumanggap, ngunit maya-maya'y kinuha rin ito. Salamat. Iyon ang unang mahinang salitang hindi galit na narinig niya mula rito buong araw. Napangiti siya ng bahagya. Naalala mo ba noon? Tanong ni Ernesto. Ano? Noong bagong kasal pa lang tayo. Di ba? Naulanan din tayo? Hindi sumagot si Lina, ngunit napatingin sa malayo. Nagtago tayo sa waiting shed. Tapos sabi mo, sana habang buhay kitang kasama sa ulan. Bahagyang napapikit si Lina. Matagal na yun. Oo, sagot niya. Matagal din akong nawala. Tahimik ang paligid, maliban sa buhos ng ulan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lina. Alam mo ba kung bakit hindi ko sinabi sa'yo? Bakit? Kasi ayaw kong maramdaman mong wala kang silbi. Parang may pumisil sa puso ni Ernesto. Pero mas lalo kitang sinaktan. Oo. Tumulo ang luha niya. Patawarin mo ako. Tahimik si Lina. Hindi nitong sinabing oo at hindi rin itong sinabing hindi. Maya-maya'y humina ang ulan. Muling inayos ni Lina ang mga gamit. Tara, uwi na tayo. Nagulat si Ernesto. Kasama ako? Kung gusto mong bumawi, magsimula ka bukas. Napatingin siya rito. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Lina. Maghanap ka ng trabaho. Kumilos ka. Maging ama ka sa mga anak mo. Maging asawa ka ulit. Napaluha si Ernesto habang tumatango. Oo, gagawin ko. Hindi pa rin ngumiti si Lina. Pero sa unang pagkakataon, matapos ang habang panahon, sabay silang naglakad pauwi. At kahit malamig ang gabi, may munting init nang bumalik sa pagitan nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Ernesto at Lina. Sana po ay meron tayong nakuhang aral sa kwentong ito. Huwag pong kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating channel na Kigs TV. God bless us all.